naimbag nga aldaw kada kayo amin. Ngayon araw na to, magluluto tayo ng authentic Ilocano dish na kung tawagin natin ay dinengding. Mga kasangkapan, syempre, kahit anong klaseng isda pwede. Mga recados natin, gumagamit rin ako ng sili. May hilig ako sa maanghang. Pero kung may mga kasamaan kayo sa bahay na ayaw maanghang, pwedeng wag maglagay. Bechuelas, talong, okra, dahon, bulaklak at talbos ng kalabasa, ampalaya, patola, at saka fresh na pako. Pagdating naman sa mga gulay, kahit anong available lang sa inyong mga bakuran o available sa inyong bahay, pwedeng-pwede naman. Lalo na yung mga leafy vegetable. Sa mainit na mantika, ipriprito ko lang itong tilapia natin. Bale, pinagulong ko lang ito sa arena na may asin. Mas masarap pag inihaw sana, kaso nga lang medyo kapos ako sa oras kaya ipriprito ko lang siya. Pero kung may oras kayo, mas masarap pag inihaw ang pangsahog natin. Bale, prinito ko lang siya ng 3 minutes both sides. Pagkatapos nating naprito yung isda ay nagpakulo lang tayo dito ng tubig. Hintay lang natin siyang kumulo bago natin pagpapatuloy ang ating pagluluto. Kapag ganito nang kumukulo ay unahin nating ilagay yung mga recados natin. Yan yung sili, luya, sibuyas at saka kamatis. Bale, papakulo lang natin ito. Update, kumukulo na siya. Sa oras na para ibabalik natin yung prinito natin na isda. Napakabango. Ito na ang itsura niyan after 2 minutes. So bago natin ilalagay mga gulay natin ay titimplahin muna natin. First, marijuana, joke, chicken cubes ang gamit ko dito. Mas masarap ang chicken cube pagdating sa dinengding. Kung wala kayong cubes, pwede naman any pampalasa like magic sarap o di kaya vetsin. Next, pag sinabing Ilocano dish, ibig sabihin hindi pwedeng mawawala ang bagoong. Pero kung allergy kayo sa bagoong, pwede naman gumamit kayo ng patis o di kaya asin. Pero, irekomenda ko sa inyo, mas masarap pag bagoong ang gamitin nyo para malasahan nyo ang Ilocano dish na dinengding. Next, durog na paminta. After a minute, wow, nagbangluyo. Siyempre, ang favorite part ng mga kusinero ay ang tikiman time. Wow, nato, kamagic. Napakasarap siya, sobra. So sa puntong ito, maglalagay tayo ng mga gulay. Unahin ko yung patol at saka yung bechuelas. Since may katagalan ito pagdating sa pagpapalambot. After a minute, ito na ang itsura niyan. So, isusunod na rin natin yung okra at saka talong. Medyo madali kasing maluto itong talong at saka okra kaya nilagay natin sa huli. At ang pinakuli sa lahat, yung leafy vegetable natin. Talbos at saka bulaklak ng kalabasa. Nagimasika. Napakabango. Update. Wow. Grabe. Nakakatakam. Napakabango. Napakasimpleng lutuin pero napakasustansya siya. At panghuli sa lahat, yung pako at saka yung ampalaya since napakadali itong lutuin. Paalala lang pag magluluto kayo ng dinengding, huwag nyo siyang i-overcook, lalo na yung mga leafy, vegetable at mga gulay-gulay natin. At ito na ang finished product ng ating authentic Ilocano dinengding. Nagkao kayo, tamangan tayo, nukastoy laingin. Napakasarap talaga. Ready na? Kasano, mangantayon. Siyempre, sabaw muna. Diguan, adot diguna kit na imasika. Dinengding.